So ayan guys, nandito tayo ngayon sa Villamor Airways at Gate 5. Iniintay po natin yung paglapag ng sinakyang eroplano ni Sir Arnie Teves, na kung saan po mga kababayan, siya po yung naakasuhan na pumaslang, asawa ni Mayor Janice Digamo. Mayor pa siya noong year 2023. Kung hindi po tayo nagkakamali, March po yun mga kabayan, March 2023 nung namatay si Governor Roel Digamo. Nandito na si Atty. Topacio. Attorney, ito pong nandito na po sa Pilipinas si Representative Teves. Ano pong ating gagawing mga hakbang? Ngayon na siya ay lalapag na rito sa Maynila, siyempre po kami naman pong nasa defense team niya ay handa naman po kami na siya ay depensahan. Sapagkat bagamat noon po 2 taon na siya ay nasa Dili sa Timor-Leste, hindi naman po kami nagpapahinga rito. Sapagkat, katulad nga ng sinasabi ko sa iba, a seasoned lawyer, ako naman ay tumanda na sa law practice, we always prepare for any contingency. So habang nandun siya, inisip na rin namin na baka noong mga panahon na hindi pa namin malaman kung anong kahihinatnan noong request for extradition, naghahanda naman po kami. Hindi po kami tumitigil dito ng paghahanda sa kanyang mga depensa. Lalong-lalo na po ngayon na halos lahat po o pwede nating sabihin lahat na ng mga testimonya laban sa kanya ay binawi na ng mga gumawa ng mga testimonyang yon, at sinasabing sila ay tinakot, sinaktan, binigyan ng mga abogado na hindi naman nila gusto. Matibay naman po ang aming depensa kung siya po ay haharap na sa hukuman. Attorney, ano pong reaksyon ng mother po niya matapos kung makitang nakaposas, pati po naka-chain yung paa ni Representative Teves? Siyempre po, kahit naman sinong ina, mababasag po, madudurog ang puso. At yun nga po ang kanyang hinaing, bakit daw ginaganon ang kanyang anak. Samantalang sa ilalim naman ng ating saligang batas ay presumed innocent, na parang hinihiya, pinapakita na nakakahiya. Hindi lang posas kasi, kanina manakels pati paa, na para naman tatakas yung kanyang anak. Talaga namang may presumption of innocence. Ito po ay kasama po sa pattern of harassment and persecution na sinasagawa po ng kasalukuyang administrasyon laban sa mga Teves, at hindi lang sa mga Teves, sa ilan sa kanilang mga kalaban sa politika katulad ni Atty. Harry Roque. Marami po Si Pangulong Duterte ka po mismo ay ginawa rin yun Mukhang tuwan-tuwa itong administrasyon na to na sila ay nangingidnap, na memwersa na dalhin kung saan-saan ng mga tao, at parang tuwan-tuwa pa sila. Baka hindi nila alam naiinis po ang taong bayan sa ginagawa nila, kaya below sea level na ang kanilang approval rating ngayon. Simula po ba nung arestuhin po si Representative, nagkaroon na po ba kayo ng ugnayan o maging po nung kanyang kaanak na makausap ito? Very, very briefly lang po. Right after he was arrested, nagkausap po kami, at may mga pinag-usapan po kaming confidential. Ang sabi lang niya ay ikaw nang bahala pagdating ko dyan sa Pilipinas. At kami naman po, sinubukan namin pong lahat. Kami nga po ay nalulungkot sapagkat ginrant po yung writ of habeas corpus ng hukuman ng Timor-Leste. Bukod pa po doon sa sinabing hindi pa siya dapat i-extradite sapagkat magkakaroon ng panganib sa kanyang buhay, at siya ay maaaring mapasailalim sa tinatawag na cruel and inhuman punishment, ay ginawa pa rin ito ng Executive Department ng Timor-Leste. Ngunit nandyan na po yan, narito na po kami upang saluhin po siya at bigyan po siya ng the best defense. Sabi niyo, part ng harassment ng administrasyon? Opo. Anong gain ng administrasyon? Bakit siya isa-subject to harassment? Anong reason? Well, unang-una, meron ngang alita noon, di ba? Yung tungkol sa mga ibang bagay. At ngayon po, na kahiya-hiya po pagkatalo sa eleksyon itong administrasyon at napakababa nga ng approval rating ni Pangulong Marcos, kinakailangan po nila ng mga trophy
Ano pa yung trophy yan? Ito, unang-una. Ito nga pong si Congressman Teves na ibibida nila na napabalik namin. Bagamat questionable po ang paraan ng pagkabalik. Siguro, isusunod na po nila si Attorney Harry Roque para ma-distract ang mga taong bayan sa mga patong-patong na kapalpakan katulad ng napakataas ng self-rated hunger, self-rated poverty at sa mga infrastrukturang hindi ipinag-iisipan katulad sa EDSA. Ay, alam niyo yung San Juanico Bridge at yung EDSA na 5.9 billion ba at almost 9 billion. Yan po ay last 2 minutes Bakit ngayon lang gagawin? Bago, hindi pa pinag-isipan. It will cause a lot of misery to our people. Nabubulok yung mga kalakal. Hindi makarating yung mga gasolina doon po dahil sa San Juanico Bridge. Ito naman, katakot-takot na trapiko. Pagdating ng June 16 dito sa EDSA, ito po ang pantakip nila sa lack of achievement nila. Attorney, upon the arrival of former Representative Teves in Villaboy Air Base lately, were you given any communication or assurance kung makakausap niyo sila as a legal counsel? I don't need any assurance. Ang assurance ko po ay nasa batas. Nasa batas na the moment he lands in Philippine territory ay entitled siya sa counsel. Yan ay nasa saligang batas. Kaya lang, kaninang umaga pa po kami nakikipag-ugnayan sa 3 ahensya ng gobyerno. Yung NBI, DOJ, at saka ng Bureau of Immigration. Tinatanong namin anong oras, saan lalapag, at paano namin makakausap ang aming kliyente. Wali, deadma. Paano yan? Sana lamang po, ang kasama naman pala niya ay si dating judge at ngayon NBI Director Jaime Santiago na alam po naman niya ang mga karapatan ng isang taong akusado sa krimen na aside from the presumption of innocence, the right to remain silent against self-incrimination and the right to counsel. Alam niyo po ang karapatan ng abogado na kausapin ang kanyang kliyente mas matindi pa po sa mga kamag-anak. While relatives may properly be limited in their interaction with an accused person under detention, ang abogado po at any time of the day or night ay dapat bigyan ng access sa kanyang kliyente. Okay na? Nariyan po siya sa isang lugar, malapit lang po rito. Hindi po kaya, hindi po kaharap, hindi po pupunta. Ayaw po hindi naman po public figure yung kanyang nanay, mahihain po May dala-dala lang siyang maliit na maleta, nandun yung gamit ng kanyang anak, konting pagkain, at gusto lang niyang mayakap at mahagkan ang kanyang anak na 2 years, more or less na yata niyang hindi nakikita. At ngayon, makikita niya, nakaposas pa. Ilang taon na po yung mother? She's in her late 70s, I believe. May we know sa galit, sir? Alam ko, may bahay po sila dito sa Manila, somewhere near here. Opo. Attorney, ibo ko dun sa bahala ka na pagdating niya dito. Ano pa ba ang nabanggit niya sa'yo? Yung iba po ay confidential kasi. That's between a lawyer and a client. But I can divulge, sabi niya, eto, they kidnapped me. We have no choice na umuwi sa Pilipinas. Ikaw nang bahala dyan. Sabi ko naman sa kanya, sir, do not worry. We are ready. We have been ready for 2 years. Thank you po, Attorney. Thank you, Attorney. Ay, nasaan yung pagkain? Kain muna tayo. Ahabol po namin, Attorney. Attorney, madali lang Pagkain. Madali, patay na yung tatay niya. Hindi nga siya nakapunta din sa way kaya sa kasalibigit. Wala siya. Kasi nga nasa abroad din po kasi inaharas na May sinasabi pagdating sa gate ng Villamor, suspend ko ng constitutional rights, kaya ka nag-iintay ako lang. Kapag pakita nila sa akin, dapat dito papasukin nila ako at kausapin ko ang kliyente ko. So I can advise him of his rights and I can see how he is, if he's injured or if he was in any way mistreated, maltreated, or whatever, or if any of his rights were violated, the right against self-incrimination, the right to be a witness against himself. Dapat malaman po ng abogado sa pagtrabaho po namin yan. So sa Villamor po? Dapat po. At saka dapat ma-realize ng mga authorities na dapat ibigay nila yung karapatan. Alam nyo, hindi naman kami humingi ng special treatment. Yun lang, nasa konstitusyon, nasa batas, sa rules of court, yun lamang ang hinihingi namin. We
ask for nothing more, but we will settle for nothing less. Sir, after Villamor sa NBI na po for taking, Opo. after that, saan po siya in-expect na ba? Hindi ko po alam eh. He should be turned over to the court kung saan siya may kaso, at yung court po ang magdidesisyon kung saan siya dapat i-detain. Considering the threats to his life and other possibilities na hindi lamang po namin inimbento to. Ang ebidensya against the danger to his life, the possibility of torture, evidence were presented before the Timor-Leste court. Binigyan din po yung pamahalaan ng Pilipinas na magbigay ng sarili niyang ebidensya, at sinabi ng mga hurado sa Timor-Leste, tama kami na may possibility na siya ay mapaslang o masugatan o matorture, kaya hindi siya pinapayagang bumalik sa Pilipinas. But on your part, attorney, saan siya dapat ikukulong? Kami, we will leave it up to the sound discretion of the judge. Basta lamang siya ay walang danger, at komportable siya, at may access po ang kanyang mga abogado, and he is given the basic necessities. Hindi naman kailangang maluho eh. Basic necessities, pagkain, malinis na damit, matutulugan na maayos. Pero right now po wala pang communication kung saan po siya idadala. Sa NBI nga po, in-announce ni Secretary Remulla kanina yata, no? Kanina hapon. Pero sa court, bali Manila RTC? Manila RTC po, kasi may kauusan po ang ating katas-tasang hukuman na ilipat po yung kaso dito sa Maynila when it pertains to the killing of Governor Digamo and 12 other persons. So anong first step mo gagawin mo, attorney? Well, the first step is dapat makausap ko siya at mapayuhan ko siya. Attorney, you said it's legal yung conduct sa kanya, it's kidnapping, ganyan, may habeas corpus from Merong habeas corpus! But then also, we also saw a statement from the President of Timor-Leste about his deportation. How do you resolve that? Kasi parang magkaiba po yung sinabi ng Presidente sa sinabi ng Korte sa Timor-Leste. Hindi ko problema kung nagkakagulo sila sa Timor-Leste, problema nila yun. That is none of my concern, except for the fact that it has caused prejudice to my client. Oo, kasi mabigat na hindi ginagalang yung mga pag-uutos, samantalang nasa Timor-Leste Constitution, lahat ng final na desisyon ng Korte ay hindi dapat salungatin ng kahit sino mang authority. Palagay ko, humingi ng payo si Ramos Horta kay De Lima nung hindi niya binalan yung TRO ng Supreme Court, yung kay Arroyo. Palagay ko si De Lima advisor nila eh. Okay. Thank you, Attorney. Kainan na. Attorney, salamat Nasa... Papaligiran siya ng mga NBI agents. Maayos na ng mga NBI agents natin. Wala naman po. Basta safe siya is enough for me. You're confident naman na he's going to be safe? Well, I don't know. Kasi alam nyo, maraming nangyayari sa ating bansa. May colonel, nakikita, patay na lang sa krame. Yung witness against De Lima, nawawala, di ba? O, hindi natin alam. Sana lang wala mangyari, di ba? Ano po bang potential roots na tinitipan niyo po for the threats po? I'm sorry? Ano po yung mga threats po na tinitipan po natin as of now? Marami yan eh, marami. At yun po ay inilatag na nga namin sa hukuman ng Timor-Leste. So it's very real, hindi po kami nag-iimbento rito. Di ba yung iba, ayaw na paniwalaan na yun eh. Nagsimatayan na, nawawala na yung iba. At yung charges niya sa Negros Oriental, DOJ previously said na parang gusto nilang ilipat dito sa Manila. Na-move na ba yun? Na-move na yung, lahat yung yun. 2019. Lahat yun, nandito na. Oo, yes, nandito na. Manila na. Oo na. So dito na yung battleground. Okay. Yan, siya nga pala mga kababayan, si Attorney Tifacio, ang abogado ni Arnie Teves. Yan. Ang tao, si Roel Digamo, siya po yung Negros Oriental Governor. Ano po? Ayan, maraming mga media nandito guys. Manila Standard, SMNI, News 5, Business Mirror, Bilyonaryo, DZWB, DZRS, nandito din guys. DZWB. ABS-CBN, GMA.